Nako, heto na mga kababayan, karma na. Castro walang takas, tanggal na sa pwesto. Aba, good news yan kung totoo. Matinding utos ng Korte Suprema, pirmado na. Nako, yan po ang ating alamin sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita patungkol din po kay Jose Claire Castro. Aba, eto po mga kababayan. Sabi po kasi dito ni Jose Claire Castro, ayon na sa palasyo na mas maunlad na ang Pilipinas ngayon kumpara sa nakaraang administrasyon. Aba. Opo. Anong masasabi nyo? Talagang maunlad tayo sa utang, di ba? Oo. Lubog na lubog tayo sa utang eh. Ibig sabihin, maunlad tayo sa utang, sa korupsyon, di ba? Diyan sa pagpapakalat mo ng mga maling impormasyon, di ba? You know what? Malaki po ito real talk lang po ito. Malaki po ang ginagampan ng tungkulin ni Jose Claire Castro, no? Sa pag-iingganyo ng mga investors, no? Kasi kung si Jose Claire Castro nagsasabi ng totoo lang, no, maybe kahit ganyan si President Bongbong Marcos Jr. ay mag-i-invest pa rin sila kasi sasabihin nila okay naman yung spokesperson nila nagsasabi ng totoo, hindi sinungaling ang mga Pilipino. Pero ngayon mga kababayan, ang mukha ng Pilipino sa buong mundo ay sinungaling sapagkat ang nakikita palagi ng mga ibang bansa, no, pag nagsasalita si Jose Claire Castro ay iba naman po ang sa katotohanan. Biruin mo sasabihin, maunlad ang Pilipinas ngayon kaysa po sa nakaraang administrasyon. Where in the world? No? Kung kailan tumaas ang mga presyo ng bilihin, no? Wala namang pandemic. May oil crisis nga tayo pero kamakailan lang yan. Di ba? Tapos sasabihin niya, maunlad ang Pilipinas ngayon. Aba, Claire, nasa tama ka pa bang state of mind, di ba? Dahil kung hindi na, dapat lumayas ka na dyan, di ba? Para may pumalit na mas malala pa sa'yo. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Nene Nilalila, kayo lang mga magnanakaw ang umuunlad, hindi ang Pilipinas. Correct. Saan ito umunlad? Baka sa pangungutang. Yan ang sinasabi ko, yung pangungutang. Huwag ka nga, Ante Claire, in your dreams. Ayan. Sabi po dito ni Balita Noela, gumanda. Kamo, nagugutom, lalong nagugutom at lalong naghihirap. Aso ka talaga. Kung ano yung inutos ng amo, tatahol rin. Ayan. Maunlad po sa baha. Correct. Saan banda po? Marami ang hinahanapan, no? Marami ang naghahanap ng kaunlaran dito kay Claire, no? Sabi po nito ni Mamba, kayo lang ang mga alipores ni BBM ang nagsabi. Oo nga ay, no? Umunlad ang korupsyon at utang, patuloy na pag-unlad sa kahirapan. Correct. Ang umunlad lang po ay ang korupsyon at yung utang natin mas lalo pang umuunlad. At yung kahirapan, umuunlad din yung kahirapan, no? Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan kay Ante Claire? I think maling impormasyon na naman po ito, Ante Claire, because in reality, no, hindi ka ba lumalabas sa bahay nyo? Yun lang. Pag lumabas ka sa bahay nyo, talagang kahit nga hindi ka lumabas sa bahay nyo, manood ka lang eh. No? Makinig ka lang at manood. Masasabi mo, ay grabe ang Pilipinas. Just comment down below mga karibin natin kung ano man po inyong opinion dito kay Ante Claire sapagkat eto pa, si Ante Claire pa rin. Sabi po dito, wala na talaga silang magawang ibang proyekto, no? Fake news po ang project ng ating administrasyon. Diba si President Bongbong Marcos Jr. may sumbong ng bayan para maiwasan din yung fake news.
no? Direktang isusumbong kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Website po yun. O, saan na kaya yun ngayon? Buhay pa ba yung website? Yeah. Ito naman ngayon si Claire Castro. Ginaya rin yung amo niya. Sabi po dito ni Claire Castro, gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan ninyo o kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat masampahan ng kaso. Aray ko po. Paano kung sa ginawa mong website, diba? Yung mga magsumbong ay ikaw ang isumbong. Si Claire Castro ang isumbong. Hindi mo ba siya tutulugan? Hanggat hindi mo siya nasasampahan ng kaso, wag kami, Claire. Alam namin kung anong gagawin nyo dyan, no? Lahat ng mga Duterte supporters, sila, pag nagsumbong dyan, mga kababayan, sila rin ang kakasuhan. Ay, nako po. Okay? At maybe, this will be manipulative, no? Maging manipulative po ito. Bakit? Because they can control, di ba? Hindi gaya ng Facebook at YouTube na malaya pong makakapag-comment yung taong bayan. Doon, mga karabin natin, they can control. Kasi sila po ang may hawak ng website, di ba? Pag sinabi nilang, ops, deletein yan. I-filter lang natin yung mga comments. Huwag natin ipa-comments yung mga against sa atin. Yung mga yung mga Duterte lang. Dapat Duterte lang po ang i-comments ninyo. Ang isusumbong pag nagsumbong ng Marcos, pag nagsumbong ng Castro, huwag ipakita. Okay? Pwede yan. Nafi-filter yan eh. Di ba? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Nena Rodriguez, if PCO is one of peddling fake news in Philippine Constitution, how best Philippine can resolve the issue? Yun nga no? Yung, kasi parang ginagawa nila, they can solve issues through fake news, mga kababayan. The situation that the Philippines into is quite a challenging one. With the advent of AI, Photoshop, text, and all that can be done in the digital world, this is now a new era in Philippine history, and we are talking parts of this freedom and truth in Philippine democracy together. Ayan, palakpakan po natin. Sabi po ni John Bicoy, your words will surely boomerang to you. Correct. No? Yung mga sinasabi niya, bumabalik sa kanila Oo. Kung ang magsabi na ang mastermind sa korupsyon ay nasa palasyo, sino ang dapat sampahan ng kaso? Yung nagpa-intulot ng mga insertion? Kaya naaprubahan ang budget? Nagtatanong mga kababayan. Magandang tanong. Kung for example, yun po ang isinumbong sa iyo. Alam mo, redundant na po ito, no? This is a repetition of function, no? Kasi meron na po silang, sumbong ng bayan ni Marcos. Tapos sila rin magagawa rin siya. Nililito nyo ba ang taong bayan? Magiging magulo na po, no? Para kasi yung kay Bongbong Marcos, yung para sa flood control lang. Tapos kayo para sa fake news. Lahat na lang gawan niyo ng website. Di ba? Gawan niyo na lahat ng website. Grabe kayo. Wala talaga itong administrasyong ito, mga kababayan. Walang matinong proyekto. Lahat ng mga proyekto palpak. Gusto yata ng mga ito website na lang ang project nila. Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok!
Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang bakit mas pinagkakatiwalaan pa ng taong bayan ang ibinabalita ng content creators kaysa sa mga impormasyon na inilalabas ng PCO na si Auntie Claire Castro. Oh, yan ha, Claire. Makinig ka. Mas pinaniniwalaan pa yung mga content creators, ibig sabihin yung mga vloggers, kesa sa'yo. Ha? Kasi pag nagsalita ka, alam mo ba, kinikilabutan yung taong bayan sa sobra mong kasinungalingan. Baka nga sa mga susunod na araw, yung buhay ay yung patay, bubuhayin mo sa pamamagitan ng inyong mga pananalita. Aray ko po. Diba? Hmm? Kasi may kumakalat na balita, mga kababayan. Opo. Ha? Baka yung patay. Okay, baka yung patay. Baka lang I do not mean anything. Pero ito po ang ah, example natin. For example, sa fake newsan ni Claire Castro, baka pati patay, mabuhay yung patay, mga kababayan. Diba? Pakinayan sa pwesto. Ito ang insertion ng marami sa ating mga kababayan matapos ng pumutok ang balitang bumababa ngayon ang trust rating ng kasalukuyang Pangulo maging ang tiwala ng taong bayan kay PCO Auntie Claire Castro. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na kung inaakala pa ng kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas na maloloko pa nila ang taong bayan ay nagkakamali sila. Kasi matagal ang mulat ang sambayan ng Pilipino at alam na nila kung sino ang mga taong dapat nilang pagkatiwalaan at kung sino ang hindi. At isa na di umano si Auntie Claire Castro sa mga taong di dapat nila pagkatiwalaan, kaya ang sigaw ngayon ng taong bayan, Auntie Claire Castro, si Bakinayan sa pwesto. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat po ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, alam na ng sabay ng Pilipino kung anong klaseng PCO itong si Auntie Claire Castro. Basta magandang balita, automatic idinidikit sa kanyang amo na kasalukuyang Pangulo. Pero kung ang kapalpakan ng administrasyon ay agad-agad naman niyang idinidikit at isinisisi sa Duterte administration. Umalma si Claire Castro laban sa pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos itong sabihin that the state of the nation has failed the Filipino soldier. Ayon kay Castro, hindi maaaring i-generalize ng Vice Presidente ang kalagayan ng buong Armed Forces of the Philippines or AFP. Ang mga pahayag na ito ay tugon sa naunang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa paggunita ng araw ng kagitingan nitong April 9, kung saan inihayag niya ang kanyang pagkadismaya sa kalagayan ng mga sundalo. Ang naturang pahayag ay bahagi ng mas malawak niyang obserbasyon hinggil sa umano'y kakulangan sa malinaw na direksyon ng bansa, kabilang usapin ng foreign policy at pambansang interes. Dahil nga dito ay marami sa ating nagsasabi na talagang ibang mag-isip itong si PCO Auntie Claire Castro kasi hindi yan nakukuha ang punto ng taong nagsasabi ng kanilang mga kakulangan upang sa ganoon ay kanila itong mapunan. Ayon pa sa official report na labas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account, hindi natutumbok ng PCO ang punto. Diretsang kunasyon ni Attorney Paulo Panelo ang akbang ng Presidential Communications Officer PCO laban sa umano'y fake news. Iginit na hindi nito natutumbok ang tunay na isyu na kinakaharap ng pamahalaan. Sa kanyang pahayag, ibinigyang din ni Panelo na tila mali ang prioridad ng PCO sa gitna ng usapin tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lubos na hindi natutumbok ng PCO ang punto sa halip ng mag-aksaya ng limitadong pondo ng gobyerno sa paghahabol sa umano'y nagpapakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo na sila rin ang nagsasabing hindi naman ito nakakadistract sa Pangulo. Dapat nilang tanungin kung bakit mas paniniwalaan o pinaniniwalaan ng mga maraming Pilipino ang content creators kaysa sa mga tagapagsalita ng Malacanang at kung bakit may ilang taliwas sa likas nating kabutihan na umaasang totoo ang mga kumakalat na balita. Iginitin ni Panelo ng ugat ng problema ay mas malalim kaysa simpleng issue ng disinformation.
Simple ang sagot, kakulangan sa transparency at labis na politisadong naratibo mula sa opisyal ng communication arm ng gobyerno at ang paghihirap at kahihiyang dulot ng hindi maayos sa paghawak ng administrasyon sa flood control scandal, oil crisis at iba pang seryosong problemang kinakaharap ng bansa sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matatarang iginiit ng PCO na may namomonitor silang coordinated information campaign na layong i-destabilize ang gobyerno. Nako. Sabi nga ni Atty. Rowen Aguanzon, hindi na kailangang i-destabilize ang gobyerno ni Marcos. Bakit, mga kabayan? Sila mismo po, mga kabayan, sila mismo ang nagdi-destabilize ng sarili nilang gobyerno. Bakit? Sa hindi nila paggawa, sa hindi nila ginagampanan, yung kanilang mga tungkulin bilang mga opisyal ng gobyerno, destabilize na yun eh. Yung pagpapakalat nila ng mga maling impormasyon, yung mga korupsyon, yung pangungutang, walang proyekto, talagang madidestabilize ang gobyerno niyo sapagkat yung taong bayan nanonood lang sa inyo. Nanonood lang sa inyo kung paano nyo ginagastos ang kaban ng bayan. Buti nga kung ginagastos. Paano kung ninanakaw? Diba? Paano nyo ninanakaw? Diba? Sirang-sira kayo sa taong bayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.